ganda oh. Okay. Escolta. Ito. Cybles meron dito eh. Ayun lang. Yan o, Cybles. So, yan dati ang sikat na bilihan ng shoes. Cybles. Yan, Cybles. Kasi nandito tayo sa Escolta. Kain tayo. Naku, ano ba ito? Mababalik kami kasi wala kami madaanan. O, diba? Buti na lang sexy kami. Old building na po dito. Sabi ko na kayo na kosta ka ng mga makakawin. Hindi na, meron ba?
Cruz. We are entering on Santa Cruz. Last Friday ngayon. Ay, naku. Napunta na lahat sa dulo. Monumento heritage yan. Hindi, pwede sa loob. Ay, sa baba. Yung, matay nyo. Wala ako tol, thank you. Dito tayo sa lilim, ate. Ito. Dalawa kami. Ito na lang. At ang kaya ay ang hirap, ipahirap kumpleta sa ating pagkakaya, sa Diyos tayong tinawa, sa ating hangapan, kaya't kanyang hinihikan. Gumamit ng kagalakan at tutuhin ang hitan at ang kaya ay ang hirap. Ipaninyo ang kumpleta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos.
Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluslok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng may kabutihan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo'y nagbata ng matinding hirap, matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nadoon. Kung minsan, kayo'y inaalipista at pinahihirapan sa harapan ng madla, at kung minsan naman karamoy kayo ng mga kasamahang pinahihirapan ng gayon, dinamayan ninyo ang mga nagbibilanggo at hindi kayo malungkot nang kayo'y agawan ng ari-arian, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya tulad kayong nawawalan ng pananalig sa Diyos, sapagkat paglagay ito na silang gantimpala, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako, sapagkat kaunting panahon na lamang hindi na magluluwad at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at natapahama, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayo'y naliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos na ilaga, pag nagtiwala kay tutulungang ganap, ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad ay ang Panginoon ng upang maligtas. Sa gawain niya ang Diyos na gagalak, kahit na mabuhay siya ay babangon, pagkat ang alalay niya ay Panginoon. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naglilikali. Ililigtas sila't kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungudling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matwid at banal. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat itinahayag niya
Harisan ng mga aba. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Sumunod ang Panginoon. Sa iyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay naitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Isbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitig sa mga butil. Pagkahiyog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat ng anihin. Sana natin iahambing ang paghahari ng Diyos. Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapanunugad sa mga sanga nito. Ang salitay ipinangaral ng Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarili lang sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magsipo na po ang lahat. Isang magandang hapon sa inyong lahat. Talapakan natin ang Panginoon na Jawan. Maligayang pagdating po sa dambana ng Panginoon Nazareno dito po sa simbahan ng Quiapo ngayong huling Biyernes ng buwan ng Enero. Bilis na? Yung last Friday of the month na. So by next week, first Friday of February, then papasok tayo sa Ash Wednesday. Then Quaresma na. Diba ang bilis? Hindi natin namamalayan ang bilis. No, lumipas ang araw o ang panahon na para bang kailan lang, lagi tayong nag-iisip, ang tagal naman mawala ng virus na ito. Lagi natin tinatanong, Lord, hanggang kailan ba ito? Parang isang buwan pa lang, di ba? O 2 buwan, parang hirap na tayo sa quarantine na nararanasan natin. 2 buwan, 3 buwan, parang ang dami na sa atin naliwendang, ang dami na sa atin parang masisiraan na ng ulo, ang dami sa atin parang pumapasok na sa depression, o yung iba nga talagang na-depress na. Pero ini, umabot pa tayo ng 2021, nakalagpas pa tayo, at ngayon matatapos na ang January, buhay pa tayo at nagpapatuloy tayo na lumaban, nagpapatuloy tayo na mabuhay sa kabila ng may pandemyang nararanasan. Ako po, kahit pari na, yung nararamdaman ko ninyo, yung nararamdaman ko din. May mga panahon nga rin na sabi ko, hanggang kailan ko ito babasahin. Di ba meron tayong binabasa yung panalangin kong San Jose.
Tapos lagi din natin nababasa o piniplay yung Oratio Imperata. Yung minsan, ako din po parang, hanggang kailan ba? Parang, ano nangyayari ba? Hindi pa, Lord. Pinakikinggan mo ba, Lord? Parang, ganyan, no? Eh, hindi ko alam kung ako lang ba nakakaisip niyan, nakakaramdam niyan, no? At salamat kasi, ngayong araw na ito, itinuturo sa atin o sa akin mismo, ipinapaalala sa akin na ang kaligtasan ay hindi ko gawain. Ang kaligtasan, kung paano ipinaliwanag ni Kristo na ang paghahari ng Diyos ay katulad, yung sabi nga, katulad ng naghahatid ng binhi, inasip niya, pero hindi siya ang nagpapabunga. Kaya parang, ito yung sagot, doon sa mga taong gusto ko sakali, medyo nagdududa, pinanghihinaan. Ito yung sagot doon sa mga tao sa katulad ko na may nangyayari ba sa pagdarasal natin na iligtas tayo sa COVID na ito? Ang sagot, mayroon. Pero hindi ako ang sagot. Wala sa akin ang kapangyarihan, wala sa akin ang kakayahan para maalis ang virus na ito. Tanging nasa Diyos lamang. No? Eh, ang problema kasi natin, ang gusto natin, agad-agad. Meron tayo na itinatawag na Google mentality. Kasi lahat, kung may tanong ka, kung may hinahanap ka, i-google mo lang. Instant, lalabas. Instant, makukuha mo agad ang sagot. Pag may hinahanap ka nga lang tao, i-type mo lang yung pangalan, malolocate mo na. Ay nasasanay tayo doon sa ganung mentality na kahit ang relasyon natin sa Diyos, gusto natin instant. Gusto natin, pag nagdasal ka ngayon, sana gumaling ka. Gusto mo gumaling ka agad? E sino man yung ipinagdarasal mo, sana gumaling agad. Walang ganun, Mark. Hindi ganun. Kasi malinawan tayo, mas maintindihan natin. At lalo tigil, huwag tayong panghinaan na para bang walang nangyayari. Kasi baka hindi lang natin nakikita, may ginagawa na ang Diyos. Hindi natin nakikita kasi nakatuon ng atensyon natin, ang isipan natin doon sa ibang bagay. Minsan ako parang, paulit-ulit na lang ako, Lord, no? Paulit-ulit ako yung sinasabi, no? Pakatatag, malalim, yun nga lang, mismo ako parang, may nangyayari ba? Sinagot na ng Nazareno, meron nangyayari. Sa bawat isa sa inyo, sa mga nanonood, may talagang nagkakaroon ng impact. Hindi ako, hindi yung kung saan man, kundi yung salita ng Diyos na naririnig natin na pinaghihinayan dito, nagkakaroon ng impact na dapat natin panghawakan. Hindi sayang, hindi useless yung every Friday o kaya araw-araw kang nagdadasal dito kasi meron yan resulta, may epekto yan. Hindi mo man nakikita ngayon pero meron nangyayari sa ipinagdarasal mo. Minsan parang, baka lang,
iba lang yung inaasahan mo sa gusto mong makita sa ipinapakita naman ng Diyos. Yung gusto rin ituro siguro, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa mahusay ka, kundi dahil magaling ang Diyos. Hindi ko sinasabing huwag natin pansinin yung sensya, yung medical, kasi nakakatuklas tayo ng lunas, nakakatuklas tayo ng gamot. Kailangan lang natin talaga manampalataya. Kaya nagsasabi sa sulat sa mga Hebreo, di ba? Manatili kayo sa inyong pananalig dahil may gantimpala dyan. So yung mga nananatili, kahit na sabihin natin, ang hirap ng pinagdaanan mo ngayon, sunod-sunod, namatayan ka, na-COVID yung kung sino mang pamilya, nawalan ng trabaho, bumagsak ang negosyo, para nagkasabay-sabay. Pero sabi, manatili kang nananalig sa Diyos, may gantimpala ka. Kasi yan ay pangako ng Diyos na kanyang ibibigay. Kaya, siguro magandang hilingin natin sa Diyos na yung patience natin. Kasi siyempre, tao tayo, minsan nawawalan talaga tayo ng pasensya na magtiis. Kasi nga, nasasanay tayo sa mga instant na nakukuha natin agad-agad. Pero may ibang paraan ang Diyos. Sa loob ng isang taon, may magandang nangyayari dito sa simbahan ng Quiapo. Kahit magkaroon ng COVID, maraming tao pa rin ang nandito. May magandang nangyayari kasi dati akala natin hindi natin madidisiplina ang mga biboto na magsimba dito. Pero ngayon, disiplinado kayo. Palagpakan niyo nga po mga sarili po ninyo. Diba? Kaya sabi ko, bahagi ng Ebanghelyo ang sabi ko, di ba? Natapos ihasik ang bilhin, nagpatuloy siya sa kanyang gawain sa araw-araw. Tutuloy lang ang buhay. Habang nananalig sa Diyos, tuloy lang ang buhay. Habang nananampalataya tayo sa Diyos, lalo tigil sa panahon ng pandemya, ay ituloy mo lang yung ginagawa mo. Maglaba ka, magluto ka, magtrabaho ka, na hindi sinusuway sa mga protocol at isang araw, kakamtan natin yung kasagutan na maliligtas tayo sa COVID na ito. Nailigtas ka nga ng isang taon. Ano ba naman yung isang taon sa Diyos? Saglit lang yan. Diba? Kaya nawa po, magtulungan tayo. Tulungan po ninyo ang isa't isa. Kung pinanghinaan, nagdududa, nade-depress, sabihin nyo lang ito. No? Kasi gawain ito ng Diyos. Minsan, sa akin, para ba, hindi ko alam kung ano ang sagot eh. Pag nagtatanong kayo, pag nag-message kayo, bakit ako, bakit kami nagkasakit, hindi ko alam ang sagot eh. Kasi sadyang wala sa akin ang sagot. Nasa Diyos ang sagot. Wala sa akin ang lunas. Sa pare, sa presidente, wala. Para maipamukha sa atin, maintindihan natin, nasa Diyos, nakasalalay ang lahat. So magpapatuloy tayo, lalayo sa Diyos, mas mahirapan tayo. Pero ang dahilan siguro, kung bakit tayo nakakasurvive, nakalagpas tayo ng 2020, umabot tayo sa January, ay papasok pa tayo ng February, marahil dahil kumakapit tayo sa ating pananalig. At yun yung nagpapalakas sa atin. Hindi mo na napapansin, pero may mga nakatingin din sa iyo na humuhugot, kumukuha ng lakas sa iyo. Kasi kahit may problema ka, kahit nanadapa ka, nagpapatuloy ka na lumalapit sa buong Nazareno. Di mo napapansin,
pero mas natatag ka ngayon kumpara ng mga nakalipas na taon. Tinatatag ka ng pananampalataya mo sa Poong Nazareno. Kaya ituloy mo lang yan. Muli, isang araw, may gantimpalang naghihintay sa atin. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya. Bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na nasasalamin sa kanilang buhay si Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, ang mga kahilingan ng lahat ng nanonood sa Facebook Live. Ganon din ang mga pasasalamat, natatanging intensyon, at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa oras na ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Ang magsiupo na po ang lahat.